Nako, eto na mga kababayan at top secret. Nako, confirm na Madriaga umamin. Trillanes, mali-malit ang pera, lagot na. Nako, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ito mga karibyo natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Nako, eto po. BP Sara, katabi sana sina Abante at Dilima. Nako, kung umattend pala si BP Sara sa hearing ngayon ay nasa gitna siya ni Dilima at Abante. Aba, tingnan niyo yan Tingnan niyo po yung pagtrato nila kay BP Sara, no? Bakit mo naman itatabi kay Dilima at Abante kung uminit ang ulo niya na masumbag pang dalawa, di ba? Di ba? Hindi dumalo si BP Sara Duterte sa unang araw ng impeachment hearing. Bakante ang kanyang upuan kung saan sanay katabi niya sina Abante at Dilima. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pagdinig ng komite. Ayan na. Pati yung uupuan ni BP Sara, ibinabalita na mga kababayan. You know what? Maganda nga sana kung umatin si BP Sara para magkaroon ng yung tensyon, di ba? Tensyon ni Dilima at ni Abante. Anong malay natin, ma-high blood si Dilima at Abante. Di ba? Ay, grabe po yung pagtrato nila dito kay BP Sara. Itatabi kay Dilima at Abante. Tapos pagtatatanungin, pag hindi nagustuhan yung sagot, ayan na. Contempt agad. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Ito po. Sabi po dito, Kangaroo Court. Ayan, sabi po ni Seyera. Sabi naman po ni Dayang, ano na mga crooks, waiting for nothing, ala, hindi ko maintindihan ito ala, bless you, always BP Sara. Ayan. Mas maraming kailangang ayusin kaysa po sa walang kwentang bagay na gaya nito. Nasa crisis na tayo. Ayan. Totoo, pero ang kanila pong nakafocus po sila dito po sa impeachment ni BP Sara. Sabi po ni Geniel, grabe talaga HOR, pati sa arrangement ng seat. May pressure, iba mga galawan sa house. Buti na lang di pumunta si BP sa debate. Palang nila sa rules, higit 1 oras na. Ayan na. Sa rules pa lang yan, 1 oras na. Naka po. Buti na lang hindi pumunta. Doon pa lang sa katabi, lugi na. Oo nga Irespeto nyo si BP, mas mataas na posisyon kaysa sa inyo. Ito to. Hindi daig ng kasamaan nyo. Mabulok sana kayo mga buhaya. Malakas kayo kasi panig nyo halos buhaya. Si BP nag-iisa lang. Ayan pero si Lord at ang taong bayan ang kakampi niya. Right? Ito sabi dito. Malit na paldo. Aba, paldo siguro si Dilima at si Abante kasi biruin mo pumayag silang itabi kay BP Sara sa hearing. Di ba? Siguro ko malaki rin ang bayad niyan. Di ba? Parang sa sinihan. Di ba? Pag nasa VIP ka, malaki ang bayad. Diba? Hindi sila sinipot. Ewan ko lang kung mababayaran ang mga ito. Hindi sinipot ni BP Sara Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong balitang ito. May bago pong survey. Sabi po dito sa News 5, korupsyon, paninira, pangunahing dahilan ng distrust kay BP Sara. Korupsyon, paninira. Sino bang sinisiraan ni BP? Sino ba ang may korupsyon?
Ito po ang balita mga kabayan mula po sa News 5. Walang tiwala kay BP Sara. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y korupsyon ayon sa latest Pulse Asia Survey. Base sa resulta, 51.1% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa bise dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Ano po bang katiwalian ng kinasasangkutan ng BP, no? Hindi nga nila mapatunayan, wala nga po silang ebidensya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, katiwalian. Ha? Kung mangalawa naman ang mga rason na ang pagbabanta nito sa mga tauhan ng administrasyon, habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos ng bise. Ha? Palamura ba si BP Sara? I think kung mapapamura man po si BP Sara mga kababayan, ito ay sobra-sobra ng pagsira sa kanya o sobra-sobra ng mga kalokohan, korupsyon sa ating bansa. Kahit ikaw, no, kahit anong parang santo ka, no? Kahit anong malasanto mo. Pag ganito ang nangyayari sa ating bansa ngayon, talagang mapapamura ka pa rin, no? O yan po ang mga rason mga kababayan, no? Korupsyon, paninira, pangunahin, dahilan ng distrust o walang pagtitiwala kay BP Sara. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Pero eto po, pasadahan muna natin yung mga komento ng ating mga kababayan patungkol po sa balitang yan. Sabi po ni Jess, who commissioned this survey? Bangag. Saan survey? Sa Ilocos Norte? No. Even Ilocos Norte, ha? Wala na pong nagmamahal sa bangag, no? Even Ilocos Norte, sinusuka na po ang Marcos. Opo. Fake news ka talaga. Fake news talaga itong ano. Sabi dito ni Shena. Sabi naman po ni Ma Joseph, walang tiwala sa News 5. Sa News 5 yata walang tiwala, no? Wala akong tiwala sa nagsulat ng news na ito. Magkano po bayad sa inyo? Ayun na. Double time News 5, malapit na 2028. I just wonder why, no? People don't know how to scrutinize, sabi po ni Feli. No, ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video sa balitang ito? I-comment nyo na lang po sa baba mga kababayan at eto, pasadahan na po natin itong about kay Trillanes. Pasok. Alam mo, So eto mga kababayan, ipo-forward po natin dito kay Trillanes. No? Ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa Manila. Yubo. bawat interview daw, magkakaso siya. Ako nagtatanong lang, tinatanong kita ngayon Trillanes, makinig ka. Nananakot ka ba? Tinatakot mo ba sila? Pinatitigil mo ba silang magsalita tungkol sa korupsyon sa ating bayan? Remember, baka ito lang para sa kaalaman mo, hindi naman ikaw lang ang pinupuntiryan nila. Lahat. Whether ito'y kalyado ng mga Duterte, whether ito'y kalyado ni Marcos, o kahit sino pa man, magsasalita sila. Dahil sila mismo yung naka-witness. Sila mismo yung part ng crime. Remember this, they're not denying it. They are part of so-called corruption. Kaya nga magandang pakinggan Alam mo yun, ito yung halimbawa ni Mike Defensor. Ano yung halimbawa ni Mike Defensor? Halimbawa lamang po ito, halimbawa lang ito. Ito yung binigay niyang halimbawa sa isang interview niya. Sabi niya, parang ganito yan si Saldico may pinatay. Ngayon, yung gobyerno tinuturo, si Saldico yung pumatay niyan. Tapos, etong mga ex
security niya, naka-witness dun sa pagpatay. At sinabi nila, opo, nakita po namin, pinatay ni ganito, si ganito, si ganito, si ganyan. So, ibig sabihin, inalaw nila yun. Ibig sabihin, part sila ng crime na yun. At wala silang dinideny dyan. Sila mismo nagdala ng mga mali-maleta. Now, you're telling us na patigilin itong mga sundalo na ito dahil lang isa ka sa mga tinamaan? Pero remember, this is a fight against corruption. Laban ito sa corruption, ha? Wala po itong pinipiling mga tao. Mga nasa minority ng Senado, mga dating in-endorse ni BP Sara Duterte, ay naandoon sa kanilang affidavit. Di umano, dahil nakwento pa lang sa akin, di ko po na naman nababasa yung affidavit nila. So, bakit mo pinipigilan? Tama, mali. Dahil tinamaan ka? Bakit mo ngayon tinatakot? Tinatakot mo ba? Ako'y nagtatanong lang. Na wag na silang magsalita uli. Eh may alam nga sila sa korupsyon? Bakit ganun? Natatakot ka ba? Na mas may babulgar pa sila? Na maaring tamaan ka? O tamaan ng mga kakilala mo? O kaalyado mo? If you are really anti-corruption advocate, kaya mo silang magsalita. Gisahin sila ng Senado. Gisahin sila ng Korte. Hayaan mo silang magsalita. Lata. Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, kumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito per camera pic. Doon sa akin talagang it's a lie. And they know that. Something like Ngayon ito ang a clay frame. importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan din. Naalukan ng Ito. pera para lumabas. So, Ito iaano natin, titingnan natin kung nagsasabi ng katotohanan tong Trillanes na ito. Meron daw silang dating mga kasamahan na naalukan para sumama sa kanila. Okay. within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na Grabe. In next 2 weeks, mabubuo na yung kwentong ito. Okay, yeah. Ibig sabihin, mga kababayan, ginagawa pa lang nila yung kwento. Sa ngayon, okay? Gumagawa na sila ngayon ng kwento to counter, no? Itong 18 soldiers, mga kababayan, 18 ex-soldiers. So, grabe, dito pa lang, huling-huli na, mga karabyo natin. Nawala talaga eh. Gagawa pa lang sila ng kwento. Kasi tatapusin nga nila. na bumibigay na at malapit ka magsabi ng totoo. Saan po yan? Alam ko yung mga sinasabi niyo na alukan din na mga kasama nila. At least 5 yung mga dati nilang mga kasamahan. So inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So yun ang rin. Sir, nasa active pa ko ba yung women na ito, sir? Maripiliati ka. Meron nasa Malamang sa malamang, kung totoo itong sinasabi ni Trillanes, malamang na sa malamang, mga kababayan, eto pa ang iimbestigahan ng Blue Ribbon. Oo. Yung 5 na sinasabi ni Trillanes, yan po ang iimbestigahan ni Lacson. Nako po. tip, merong mga retired tech. Sir, tatayo po sila against this people. We'll see. I will not preempt the moves. Pero We'll see daw, hindi pa kasi buo ang kwento. Ngayon natin. dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Jerkwe. Sir, doon yung sila. Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan na rin lang niya within the next few weeks. kasi 우리 나타 파시르사 따스케 데르키
Sorry mali-mali kasi yung dinaan po natin ito sa Adobe Podcast at mali-mali yung pagka-interpret doon sa mga tanong. Ang importante naman yung sinasabi ni Trillanes. Nung classic, piling ma-excite kapag sagar. Kasi gimitas tayo nila na totoo ay panganasa akin. Walang gano. Nabasa ni Waikik ng Manila, Tati Baby. No, sir, but they appear in the every title. They appeared sa NBI twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So nakita nyo na ipinapahan nila? No? Hindi pa. So darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit. Ito So yan mga kababayan, no? Grabe to si Trillanes, ha? Gagawa na ng istorya. Kung yung sa kay Madriaga, ewan ko lang, tapos na ba nila magawa yung script, mga kababayan? Di ba? Nako, titistigo ito. Si Madriaga, si Trillanes po ay titistigo, no? Laban kay BP Sara, no? Sa ibang balita ito. Pero in connection to Trillanes, titistigo po si Trillanes, mga kababayan, no? Dito po kay BP Sara at itong si Madriaga. Baka pagkatapos-tapusan nito, magkaalaman na. Magkumpare pala. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like at i-share po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.